nandito ka? Mahal ka ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos? Amen, nandito ka. Pwede ba tabihan kung sino yung walang katabi? Mas maganda may katabi ang bawat isa. Walang katabi si ate, walang katabi si doon. Mas maganda magtabihan nyo isa't isa para may natagatapik, may tinatapik. Amen. Okay lang po. Amen. Kung nag-iiyakan kayo, sige lang po. May tagatapik sa'yo. Kaya yan, kapatid. Napakabuti ni Lord. Amen. So, alam nyo, whenever we are in the presence of the Lord, we become overwhelmed with His presence. Amen. I'm overwhelmed with the presence of God. Kasi yung sabi dun sa song natin kanina na the seeds, yung kapag ka nagpa-plant ka ng seed, ano na ba yung lyrics na yun, brother? Yung seeds become oaks of righteousness. Alam nyo, as I look back, if I am seed, when you sow a seed, kahit maliit yun, shinare mo yung gospel. Tapos yung tao na yun nakakilala sa Panginoon, nagpatuloy sa Panginoon. Alam nyo, lumalago sa Panginoon, nakikita mo na naglilingkod. Ang sarap ng pakiramdam bilang isang naglilingkod kay Lord na hindi sayang yung pagpapagal mo. Amen. Kahit isang tao lang yung sinaga mo. Amen. And then you just, you see her stand for God's glory, oaks of righteousness na siya. Grabe, alam mo yun. Siguro kung sinukuan ko tong tao na to, wala na siya ngayon na napakagandang soul na naglilingkod kay Lord. Kung hindi ka kung sinukuan ka, brother Jericho, hindi ka na nag-worship lead ngayon. Alam mo yun, yung pag-iisipin mo looking back, kung sumuko yung tao na yun sa akin, nasaan ako? Di ba yung mga ganon? Praise God dun sa mga tao na nagtitsaga, nagsusow ng seed. Tapos yung seed na yun, minsan nakala mo hindi lumalago, walang nangyayari. Pero may nangyayari. Sabi mo, may nangyayari. May nangyayari. May buhay na nababago. May naaayos ang buhay. Kaya ang sarap maglingkod sa Panginoon. Kaya huwag kang hihinto. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang hihinto. Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kasi dadating na siya. The King is coming. Amen. Amen. And so, i-introduce ko po yung magtuturo ngayon dahil hindi po ako magtuturo. Sabi ko nga sa inyo, every last Friday of the month, meron pong ibang tagapagturo. Nag-i-encourage po tayo para maramdaman din po nila kung ano yung nararamdaman din po nung nagtuturo sa harapan. Kasi eventually, later on, kayo na mga tinalaga ni Lord, ay tinawag ni Lord, magpapastor din in the future. So, there's some kumbaga sa exercise and practice, or hindi man kayo magpastor sa pamilya ninyo, kailangan matutunan ninyo na maging, kumbaga maalam kayo sa salita ni Lord para maakay nyo sila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? So, salamat sa Panginoon at may hindi huminto, may hindi sumuko para siya ay dalhin sa saving knowledge ng Panginoon, kaya siya ay nakakilala kay Lord. So, tinatawagan po natin ang ating pong Brother Ronel para siya po ang gamitin ni Lord na magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin siya sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen. Good morning sa ating lahat. Hindi ako sanay magkasalita sa harap eh. Amen. Magandang umaga. Hindi ko masyadong Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Kinabahan pero okay lang. Hindi sanay. So may talaga ako yung sa harap may parang yung stage fright. So anyway, we just following kasi hindi tayo hindi kay pastora, di ba? Hindi naman pero kay Lord. Amen. So, good morning din sa ating mga nasa online. Sige, we will start. Yung topic natin is about the book of Jude. So, sino ang alam yung book of Jude sa Bible? So, kasi bihira lang. Bihira lang nababasa kasi nasa before siya sa pinakadulo, before sa Revelation yung book of Jude, di ba? So, yun ang
isang chapter lang at saka yan yung pinakamaiksi na chapter sa buong Bible, sabi. Ano ba? So, yun ang basta yun isang chapter lang tapos 25 verses lang. Chapter hindi pala, libro. Oo. Sige, let us pray. Panginoong Diyos, salamat Lord sa umagang ito at kami po'y dinala mo sa panambahang ito, Lord, upang una sambahin ka at magpasalamat. At higit sa lahat, Panginoon, na maitaas ang iyong pangalan sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. So we pray, O God, Lord, na sa aming pagpunta rito ay hindi lang, Lord, it will not be in vain, O God, but we will, Lord, really worship you in spirit and in truth, Lord God. Kung kami lang narito for nothing, Lord, wala din. We just wasting our time, we just wasting our energy, but God, I believe in my heart na kami po'y narito because we want to experience your grace, your power, and even sa yung mga rebuke mo and your teaching sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. So we praise you for that, Lord. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na although kami mga, Lord, mga makasalanan, Lord, nandun yung biyaya mo sa amin at laging, Lord God, at laging, Lord, laging nasa pintuan na kumakatok sa amin kung kami may lumalayo, Panginoon, Lord. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon, Lord God. We pray na marami kaming matutunan sa umagang ito, Lord God, about your, Lord, the book of Jude, Panginoon, Lord. Salamat sa lahat. We give you all the glory, honor, and blessings and power in Jesus' name. Amen. Amen. So, ito yun. Sa book of Jude is actually yung book of Jude is ito'y sinulat ni siyempre si Jude, di ba? Kasi book of Jude eh. Pero may mga naman book sa Bible na ang title is hindi yung nagsulat, di ba? So siguro basahin na lang natin muna yung buong chapter, lang to, 25. Siguro isa-isa tayo magbasa? Okay lang? Sige. Okay. Siguro one verse tapos bumalik lang na. Babalik na lang. Amen? Sige, magbasa tayo from Jude 2. Okay? So, umpisahan ko para hindi kayo mahiya. Jude, a bondservant of Jesus Christ, a brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. Sige. Verse 2, mercy, peace, and love be multiplied to you. Isa-isa. Beloved, while I was very diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to condemn earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Verse 4. For certain men have grape and anointes who long ago were marked out for this condemnation, a godly man who turned the grace of our God into lewdness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Verse 5, but I want to remind you, though you once knew this, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. And the angels who did not keep their proper domain, but left their own abode, he has reserved in everlasting chains under darkness for the judgment of the great day. As a Sodom and Gomorrah, and the cities around them in a similar manner, that these, having given themselves over the sexual immorality and gone after strange pleasure, are set for us an example, suffering the beginnings of eternal fire.
Likewise, also these dreamers defile the flesh, reject authority, and speak evil of dignitaries. Yet Michael the archangel, in contending with the devil, when he disputed about the body of Moses, dare not bring against him a reviling accusation, but said, "The Lord rebuke you." Verse 10. But these speak evil of whatever they do not know, and whatever they know naturally, like brute beasts, in these things they corrupt themselves. Woe to them, for they have gone in the way of Cain, have run greedily in the error of Balaam for profit, and perished in the rebellion of Korah. These are the spots in your love feast, while they feast with you without fear, serving only themselves. They are clouds without water, carried about by the winds, late autumn freeze without fruit, twice dead, pulled up by the roots. Verse 13, raging waves of the sea, foaming up their own shame, wandering stars for whom is reserved the blackness of darkness forever. Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men also, saying, Behold, the Lord comes with 10,000 of his saints, to execute judgment on all, to convict all who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in ungodly way, and all of the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. These are grumblers, complainers, walking according to their own lusts, and they mouth greed-swelling words, flattering people to gain advantage. 17. But you, beloved, remember the words which were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ. 18. How they told you that there would be mockers in the last time who would walk according to their own ungodly lust. 19. These are sensual persons who cause divisions, not having the Spirit. 20. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying the Holy Spirit. 21. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Sige, ako na mag-ano. 22. And on some have compassion, making a distinction, but others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment defiled by the flesh. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion, power, both and forever, and now and forever. Amen. Congratulations. Nakabasa tayo ng one chapter today. One book, di ba? Congratulations sa lahat. Di ba? Kasi minsan hindi dapat sa pagiging Kristiyano may everyday tayo magbabasa ng Biblia, di ba? So, but we missed. Amen. So, ano ko lang yung ano yun lang siguro natin part by part, isa-isahin natin yung sulat ni Jude. So, yung first ano siya, may apat siyang parting dito sinulat ko is so 6 pala. Una is yung introduction, yung verse 1 and 2, verse 1 and 2, yung introduction kung sino ang nagsulat at saka yung greeting niya. Tapos 3 and 4 naman yung bakit sinulat ni Jude, diba? Siyempre, pag magsulat ka sa love life mo, I mean, sa girlfriend mo no sinuunang panahon, kung yung umabot pa ng love letter, dapat bakit ka sumulat, may rason, diba? Siyempre, una, mahal kong iro, diba ganon? So may una mga greetings muna. So ganon ang sinaunang even mga sulat ni Pablo, may mga introduction, sino nagsulat, at saka bakit siya sinulat, diba? Then, doon na siya
inilatag niya yung mga anong gusto niyang ipaabot sa kanyang bumabasa. So dito sa verse 5 and 11, Jude examples of nagbigay siya ng mga examples ng mga people and groups, 'di ba? Then yung namang description kung itong mga taong to anong magiging mangyari sa kanila sa future, in the future, and next is yung pagkatapos is yung may summary kung after you read, 'di ba? Parang kung sa Bible may binasa kang ganito, then in the end may therefore, 'di ba? May therefore, anong gagawin? May dapat kung may inilatag na sinulat, anong respond, anong gagawin ng ipinaabot, 'di ba? Then usually yung pinaka-end, yung closing, nag-ano siya ng binabalik ni Jude ang papuri sa Panginoon. So let us so yung verse 1, 'di ba? Background lang about kay Jude. So mostly according sa mga Bible scholar or even sa mga sa Bible na mga different translation, kasi ang isang book ng Bible initially may yung part ay yung may introduction. Pag may Bible ka, usually ang may preface ba yung tawag, kung sino ang nagsulat, ganon. So sa TPT at sa mga ibang version ng Bible, ang sinabi dito is si Jude daw is yung kapatid ni Jesus Christ. So ang nabasa ko sa commentary is si Jude, actually ang pangalan niya is Judas. Kaso dahil kasi nga minsan alam mo naman kung sino si Judas, di ba? So Judas Iscariot yung nagpa ni Jesus Christ, yung nag-deny yung bininta si Jesus Christ. So ang ginawa ng mga translator English, ginawa siyang Jude. Oo. So yun si Jude. So ang background lang din, alam naman natin, kung makikita natin sa New Testament, yung mga family ni Jesus Christ, in the beginning, before siya namatay at nag-resurrect, talagang against hindi sila believers ni Jesus Christ. Di ba maraming beses sa Bible na sinabi nga, parang ayon sa Mark, like sa Mark, Matthew, na yung mga kapatid ni Jesus mismo, parang sinabihan siya na out of his mind, kung sa Bisaya pa, nabuang niya, di ba? Or parang anong Tagalog, yung nasiraan na si Jesus Christ dahil, di ba, nagbigyan na siya ng miracle. Yun mismo ang sinabi ng mga kapatid niya. So makikita niyo sa Mark 3:20, yung family niya ni Jesus mismo, yung mga kapatid niya, kasi si Jesus may mga half brothers, di ba, or half sisters, kasi si Jesus is half, di ba, from the Holy Spirit, di ba, siya. So after nilang si Jesus Christ, may mga siya kapatid. So isa sa mga kapatid niya is si James. So may siya din sa Bible, si James, may isang chapter din, di ba? So meaning noon yung unang sila nung hindi pa sila naniwala. Kahit ikaw ba naman, kapatid mo, di ba, araw-araw makikita mo ang buhay, nagkasama kayo lagi, tapos in later part ng kanilang voice, sinabi na siya ang Bisaya, di ba? So as a part of family, parang hindi din na natin siguro sila, di ba? Hindi din natin masisi sila. Di ba, kasi nakita nila as Jesus as a human being, di ba? Pero ang nangyari is in the end, pagka nung nag-resurrect na si Jesus Christ, naniniwala sila about Jesus, na ang kanilang let's say kapatid is the Messiah. So yun kaya siya is si Jude at si James naging sila mga active leaders or teachers sa church. Amen. Praise the Lord. So it doesn't mean na yung start natin is wala tayo sa Panginoon, pero later on ang importante is yung turn around natin sa buhay, 'di ba? From unbeliever to believer. At saka wag naman tayong bumalik ulit sa unbeliever, dapat patuloy tayo, 'di ba? Hanggang sa ating last breath. Okay? Amen. And then, pero makikita mo sa verse 1,
ang ano siya is, sa verse 1, sabi dito is, yung sa verse 1, basahin natin yung verse 1. Sabi dito, Jude, a bondservant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. So, nakita natin yung word na bondservant of Jesus Christ. No? So, instead na pwede mo sanang i-introduce na ako ang kapatid ng Panginoon, parang I'm proud na I'm the brother of Jesus Christ. Pero ang ano is, Jude has a good heart nung sinulat niya ang kanyang letter na ito. Sabi niya, bondservant of Jesus Christ. Ano ba yung ibig sabihin ng bondservant? Yung bondservant is isa sa pinakamabang mababang posisyon noon, di ba? Kung may amo ka, isa kang slave, meaning your life is surrendered to your master. Yun ang ibig sabihin ng servant. So makikita mo natin na Jude talagang he introduced himself in a he introduced himself humbly sa kanyang manulat. He never proud na kapatid niya ang Jesus Christ, di ba? And then to those who are called, so makikita na may purpose dito. Bakit ang verse 3, makikita natin yung sa 3 and 4 naman, makikita natin yung purpose bakit sinulat ni Jude. So, beloved, while I was diligent to write to you concerning our common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you to contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. So, si Jude is ready na, sabi dito, diligently to write to you concerning our common salvation. So, nung nagsusulat na siya, so una is gusto niya sana magsulat about our common salvation, about yung mga pananampalataya natin, yung ano bang ibig sabihin ng salvation, common salvation, meaning kahit ano ka man, kahit sino ka man, kahit anong henerasyon ka man, isa lang yung common na kaligtasan natin, di ba? Ang kaligtasan natin is through Jesus Christ. So yun ang dapat sulat niya, pero he was inspired by the Holy Spirit na, sabi niya dito is, instead na yun ang isusulat niya, I found it necessary to write to you, exhorting to you to contend earnestly for the faith. So ang gusto niyang isulat is to contend yung mga faith na na-receive ng mga kanyang sinusulat. Actually yung sinusulat, yung hindi clear yung sinabi na kung kanino sinulat. 'Di ba kasi for example, Ephesians, si Pablo sinulat sa mga taga-Efeso, 'di ba? So dito wala akong nakita, wala akong nabasa na, even ang mga commentary, hindi din nila alam kung kanino to para sinulat. Pero may sabi nila is sa mga saints or sa mga Hudyo. Amen. So gusto niya dito magsulat para ito exhort, contend earnestly for the faith which was one for all delivered to the saints. So actually ang sinulat niya is hindi bago, di ba? Sabi niya, which was once for all delivered to the saints. So kung ano lang nasulat ng mga sinaunang nasulat noong unang panahon, so makikita natin mga example, yun lang ding sinulat niya, parang ni-remind lang niya. Di ba? So makikita natin na it's very critical, especially ngayon, maraming mga kahit sino na lang magde-deliver na minsan yung about the word of God naging nalihis na, di ba? May mga kilala tayo na out of kung dapat katayo is Bible based tayo, di ba? Bible based. Kung anong Bible is, yun ang sinusunod natin. So yun yung una is to contend. Contend mean, di ba sa boxing means pag contender ka, meaning you have to fight, paglaban mo yung fight for your faith. So yun ang gusto niyang i-exhort para sa atin. So hindi lang yun, yung sulat niya is from before, kundi para din sa atin sa mga hanggang ngayon. It still apply, no? Sa yung sulat niya para sa atin. Amen. And then number 4 is yung warning naman niya, yung warning ni Jude. For certain men have crept in unnoticed,
who long ago marked out for this condemnation, ungodly men who turned the grace of our God into lewdness and denied the only Lord God, our Jesus Christ. So ang number 4 naman is he warned the saints, he warns the church about the false teachers, di ba? So kasi sabi dito is hindi daw nila namalayan na nakapasok na pala yung mga false teachers or mga false ano pa ba yung mga baka may pumasok sa bigla na lang may magturo na bigla nang hindi na inline sa turo ng Panginoon. May ano ako yung pastor ko sa Pilipinas, may nag-gather din daw ng pastor, tapos maganda yung turo, ganon. Tapos ang in the end parang inano sila na so in the end parang ang turo is alam niyo yung coexistence means kahit anong religion tapos dapat magano tayo in one unity. So para ganon, so doon siya nagsabi na alarm na iba pala yung maganda yung turo in the first place, okay, pero in the end iba yung katuruan, iba pala yung ano nila yung purpose nila. So ganun din minsan, ingat-ingat tayo as a Christian sa ating okay, maganda, we have to lagi tayong nakikinig sa mga, di ba, sermon, but we have the best dapat nating pag-aralan is yung Biblia mismo. Okay na yung may additional, pero we have to dig in the Word of God, di ba? Hindi yung we have to dependent na lang tayo sa ating mga naririnig, di ba? Unless kung ang naririnig mo, sinabi verse saan pa yun sa Biblia, mga Berevian Church, pag nakikinig sila, kung anong naririnig nila, tine-check nila sa the Bible. Kung ganon tayo, okay lang, di ba? Pero sometimes we just listen, tapos dumating na lang sa ating tenga, and hindi natin namalayan, unnoticed, yung mga katuruan pala is nagpenetrate na sa buhay natin. Amen? So that is his, yun yung babala, warning ni Jude sa atin lahat. Amen. So in the verse 5 naman, dito Jude examples of certain groups or people. So nagbigay na siya ng example. Yung example is about Old Testament. Amen. So, parang rinantro lang natin yung sinulat ni Jude. So sa verse 5 to 11 may siya tatlong example about judgment of God at tatlong example din sa mga tao na yung kanilang buhay is taliwas sa Panginoon. Amen. So sa verse 5 sabi dito, but I want to remind you, so though you once knew this, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. So unang example niya is yung mga Israelites na kinuha ng Panginoon para pumunta sa promised land, di ba? So sino ang familiar about the story of the Israelites sa Old Testament, di ba? So yung sa Exodus hanggang Numbers. So ito mga Israelites, di ba? They were like subject sa Egypt for 400 years, pastora, di ba? For 400 years sila slave, di ba? So they are crying na sana makaalis na sila sa kanilang pagkaalipin, di ba? So tapos ginamit si Moses, kilala natin si Moses. Si Moses ang nag-lead sa kanila palabas sa Ehipto, di ba? Yun yung dapat alam natin yung story na yon. Then ang nangyari is mahaba ang di ba, istorya about the Israelites nung umalis sila. Ang nangyari is nakita nila lahat ng mga milagro ng Panginoon, di ba? Hinati yung dagat
ano pang mga babala, yung, di ba? Yung mga plagues. So nakita nilang lahat yung mga miracle na Panginoon. Pero still bulag pa rin sila. Excuse me. So nakita nila lahat, pero ang puso nila is still they didn't believe sa ginawa ng Panginoon. Ito yung example niya. Yun yung example. So napalabas sila ng maayos, even may mga pinadala pa yung mga Egyptian na mga kayamanan or mga, 'di ba? So pero ang nangyari is still on the way, marami they grumbled, ano pa ba? Pag wala ng pagkain, grumbled agad, reklamo agad. So mababasa natin yan sa Old Testament, yung kanilang journey. So instead na sabi daw 15 days, dapat nilang lakarin below 1 month lang dapat lakarin nila yung from Egypt to Canaan, kung saan yung promised land, dapat days lang. Pero ang nangyari is 40 years, imagine, di ba? So dahil din sa kanilang mga katigasan ng puso. So ganun din sa ating mga buhay, di ba? So nandun na sana yung promise ni Lord. Ito yung promise sa atin na may magandang plano ng Panginoon. Tapos hindi akala natin, tayo pala ang lumihis ng landas, di ba? Imbis na straight lang, ang nangyayari is paliko-liko tayo. So kaya yung promise ni Lord sa ating buhay na delay. Tama, di ba? So isa yung example sa nangyari sa mga Ehipto. Amen. So ang lesson natin dito is sa Israelite, sorry. So lesson natin dito is yung endurance, 'di ba? Endurance till the end. So ang maano din natin, mahalin tulad din natin ang kanilang buhay sa ating Christian life, 'di ba? So nung natanggap natin si Lord, wow, praise the Lord, masaya. Yung first day, 'di ba? Wow, thank you Lord Jesus Christ. Di ba yung first love mo na sa Panginoon, nung natanggap mo sa Panginoon, di ba? Grabe hype ka, di ba? Pero for me din, ganun din. Yung una din, praise the Lord, punta sa church lagi. Pero hindi. At habang tumatagal ka, nandun na yung mga trials, mga problema, or mga hindi lang problema, kundi yung mga sa paligid, sa kamunduhan. Diba? Distraction. Pero ang mahalaga dito is dapat tayo magpatuloy, huwag tayong huminto. Amen. So, balik-balik din. Sabi ni Brother Emir, pag balik-balik din. Yung Tagalog, balik-balik din tayo. Kung nalihis tayo, dapat bumalik tayo. Kasi sabi, dito is, sa makikita natin yung, ang mga tao ang generation na umalis sa Ehipto, yun lang ang si Joshua at saka si Caleb lang ang even si Moses hindi nakarating sa promise ng Panginoon. Dahil si Joshua and Caleb, they have the faith in God, diba? Yung nagpadala si Moses ng spies, yung 10 spies, yung 12 spies, tapos sila takot lahat. Nandun na sana, nakita na nila yung promised land, nandun na. Kaso nga lang, nakita nila yung kalaban daw is like a giant. Parang tipaklong sila. Pero yung dalawang tao, si Joshua and Caleb, talagang porsigido dahil they have faith in God. Amen. So sa ating sa ating Christian life, may mga obstruction, may mga hamon sa ating buhay. But we have to believe in God. We have to have faith in God na magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Amen? So, it's a lesson sa atin na it's not about how we start, kundi how we finish. Diba? Sabi ni Lord is good and faithful, yung run the race natin, good and faithful servant, no? Enter in my rest. So, dapat yun ang desire natin. Amen? Amen? Next is, pangalawa is the example naman yung angels who rebel against God. So, ito yung
makikita natin sa verse 6, di ba? So yung sabi ni Jude is yung may mga ano daw, may mga yung mga anghel na dapat sila na nilagay ng Panginoon doon sa kanilang kinalagyan, sa kalangitan, in their abode. Pero ang nangyari is, they rebel against God. Sino ba ang una? Si Lucifer mismo, di ba? Gusto niyang maging Diyos din. At saka sa Revelation, hindi lang kundi one third of the angels, di ba? Tinapon ni Lord dito sa lupa. So ang nangyari is, sabi dito is, sabi sa komentaryo na nabasa ko is, gusto nilang maging free. Freedom na ano daw, it's about their freedom. Gusto nila maging freedom kasi nandun sila sa kalangitan. They want to be free and they want to separate from the Lord. So ang nangyari sa verse, sa Genesis 6:1 and 2, sabi doon is yung mga angelic beings daw is sila relasyon sa tao. So hindi ko rin maintindihan at yung very napakalalim kung paano intindihin, pero sabi sa commentary is they have so many ways to para makipag-relasyon sa sangkatauhan. 'Di ba kasi noon daw is may mga supernatural na mga people. Siguro may mga giants people like Goliath sa sinaunang panahon. So they said na it's because of yung mga fallen angels, they have union with the human beings. So ang lesson naman doon is God will judge those who caused trouble no matter what their spiritual status was. So they were, as we know, yung mga angeles, they are binigyan sila ng authority ng Panginoon doon sa kalangitan, di ba? They are in the presence of the Lord, sana, di ba? Pero ang nangyari is nagrebellion sila. So they have this spiritual status before na paggaganda, di ba? So kung ikaw ang papiliin, sana ba't pa sila umalis? So our spiritual experience will not guarantee our future state. We must continue waking with Jesus. So sabi nga, Pastora, we cannot live with the yesterday's anointing. Dapat yung araw-araw magpapuno tayo sa Panginoon, di ba? Hindi lang dahil noon ako'y mabuting tao, ako'y pastor or ako'y naglilingkod sa church. It doesn't matter kung ngayon ano ka ngayon, di ba? Or ano ka in the future. 'Yun ang mahalaga sa atin. Amen. Next is yung number 7 is example of Sodom and Gomorrah. So ang story about of Sodom and Gomorrah, I think alam niyo yung story, di ba? Yung Sodom and Gomorrah sa Old Testament, sa Genesis. Actually, ang Sodom and Gomorrah is wicked. Siya siyang mayaman kasi makikita natin sa Old Testament si Abraham at saka si Lot, pinapili siya, di ba? Pinipili ni Abraham si Lot kung saan siya pupunta. Pero nakita niya yung Sodom and Gomorrah kasi parang doon na maganda at saka maano na siya yung develop na at saka green at saka maraming fruitful na yung mga nakikita niya. So doon siya yun ang pinili niya ni si Lot. So makikita natin Sodom and Gomorrah is a blessed place, pero napaka-wicked ng Sodom and Gomorrah. Di ba? So, ang lesson naman doon is God will judge those who cause trouble no matter how blessed they are. Our blessings will not guarantee our future spiritual state. We must continue walking with Jesus. So, ang nangyari sa Sodom and Gomorrah, di ba? Pinaulanan ng Panginoon ng asupre. Diba? Sabi nga dialogo ba 'yun, yung si Abraham na kung may una 50 tapos kung may, Lord, wag mong gunawin ang Sodom and Gomorrah. Sige, Abraham, kung may makita akong 50 na righteous, hindi. Tapos
Okay, nakipag-deal ulit si, bargain. 40 naman, 40 pastor, Tapos 30 hanggang, pinakalas 10 ata. So, huminto na si, si Abraham. Kasi ang lang doon, sabi ni, hindi ko, yun lang, ang righteous doon is Lot, tapos kanyang misis, tapos anak lang niya. So, hindi umabot ng 10. So, siguro kung nakipag-bargain siya, below 10 hanggang, so hindi siguro hindi ko lang, yun lang, siguro lang, di ba? Pero ang ginawa, walang dahil sa kalaswaan, di ba? Alam mo yung may isang anghel na bumisita kay Lot, tapos nangyari, gusto naming makipagtalik, sabi ng mga kalalakihan, against kalalakihan, gusto na, so dito yung Sodom ang Gomorrah nag-start yung sexual immorality, di ba? Doon sa Sodom and Gomorrah. So kaya God judged them kahit until now may nakikita ako sa YouTube, may mga pa rin remains nandoon daw yung asawa ni Lot, 'di ba, yung lumingon naging asin. Alam yung story kasi bata pa may kayo. So yung hanggang ngayon may din pinakita na is still napaka isolated. I mean, walang tumutubong even grass sa lugar na yon dahil sa asupre. So ganon. So it doesn't mean na kahit kayamanan natin, kahit anong blessing na mayroon tayo, it will not guarantee our spiritual state, ating yung future natin. Amen. So it's a learning. Amen. Then may tatlong example siya ulit sa yung certain man before yung yung like siguro group of people yon, Israelites, tapos Sodom and Gomorrah, so isang state, di ba? Isang yung isa? Sodom and Gomorrah and yung mga anghel. Ngayon, ang example naman ni Jude is yung isang tatlong tao. Example of the certain man. So verse 11, woe to them, for they have gone in the way of Cain, have run greedily in the error of Balaam for profit and perished in the rebellion of Korah. So, may in-example naman si Jude na dapat wag nating gayahin ang mga buhay nila. Si Cain, kilala natin sa Cain? Amen. Amen. Si Cain ang pinakaunang anak, di ba? Dito sa lupa, kapatid ni Abel. So, siya sana yung, kasi, di ba sa nabasa ko, dapat siya nandun sana yung promise sa kanya about, di ba sa Genesis, yung nagkasala si Adam and Eve, sila na, yung, yung, your descendants will strike, di ba? Sa kanya yung descendant, kasi sa pinakaunang nangyari is, naging hindi siya naging mabuting anak. So, alam natin ang story ni Cain. May kapatid siya si Abel. So, ngayon, alam natin ang story about their offering, di ba? Yung nag-offer sila si Cain nag-offer ng kanyang ani na mga vegetable or root crops. Si Abel naman, amen, nag-offer ng kanyang, kasi shepherd si Abel, tapos si Cain is farmers. So, yun, nang binasa ko yung commentary, actually, yung akala ko din yung siguro si Cain hindi tinanggap ng Panginoon yung offer niya kasi hindi blood, di ba? Ganon. Yung, kasi si Abel nag-offer na may blood. So, it's a representation yung blood, Jesus Christ, in the so. Pero ang doon is, kasi ang hindi pala yun yung rason. So makikita natin sa Hebrews kung bakit hindi tinanggap ng Panginoon ang offering ni Cain. Sabi dito is, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain, though which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and through it he being dead still speaks. So ang isang rason kung bakit hindi tinanggap ng Panginoon ang sacrifice ni Cain is he doesn't have faith. So Abel, syempre may faith kasi tinanggap ng Panginoon. So yun ang kaibahan nila. So
hindi pala, it doesn't mean pala yung anong inoffer nila. Kasi nga sa Old Testament may mga offering, 'di ba? May sin offering, tapos may grain offering. So ang grain offering is yung grain mismo ay sinusunog nila. So may mga ibang offering hindi lang about animals. So yun ang nabasa ko, amen, sa komentary. So it's about a faith. So ano sa atin din kung tayo'y nag-sacrifice sa Panginoon or nagbigay ng kaloob sa ating Panginoon, are we giving our, 'di ba? Are we giving our offering na may pagpaniniwala sa Panginoon, or we just give it dahil obligari o sinabi ni pastora kasi kailangan may magbigay tayo, pero dapat pag nagbigay tayo sa Panginoon may paniniwala. So ang nangyari is nagkaroon ng jealousy si Cain, at saka it leads to murder, 'di ba? Siya ang pinakaunang killer, murderer sa sangkatauhan. 'Di ba? Pinatay niya si mismo ang kaniyang kapatid. Amen. So yun yung wag nating tularan. Amen. Ang ating buhay kay Cain. Amen. Dapat hindi tayo wag tayong maging anong Tagalog sa jealous? We don't have to be jealous. Amen. Dahil yung jealousy, envy, amen. Kung anong nasa sa nakikita mo sa ibang tao, dapat we should not envy kung anong meron sila. Amen. Dahil ang isang pagkakasala, it will lead to another pagkakasala. Yung unang envy mo, baka next, dahil sa pagkasala mo yan, di ba? Magnakaw ka na, di ba? So, isang pagkakasala will lead to another pagkakasala. Amen. Then next is about kay Balaam naman. Amen. Sinong kakilala kay Balaam? Sa Balaam is sa Numbers 22 to 25. Si Balaam at saka si Balak. Si Balak, may Balak, di ba? So ang story dito is yung nung pumasok na yung going to Promised Land, di ba? Nag-journey sila from Egypt going to, so nakapasok nila sa Moabites. So nalaman ni Balak, si Balak kasi isa siyang I think hari siya, hari. Tapos parang narinig niya ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelite, yung tinulungan ng Panginoon, naging marami silang na-conquer na land. So natakot si Balak. Natakot si Balak na kasi pupunta na sila ng Moabites, di ba, sa kanilang lugar, matakot sila na matatalo talaga sila kasi nandun si Lord nasa side sa Israel. So ang ginawa niya si Balaam is a prophet. Noong unang panahon, si prophet siya sa Moabites or Midianites. So alam ni Balak mismo na ang sekreto ng mga Israelites, dahil ang sekreto is may Panginoon silang may Panginoon na tumutulong sa kanila. So ang ginawa niya is alam niya yung sekreto. So ang ginawa niya is, ang iniisip niya is matatalo lang yung mga Israelites pag ang Panginoon will curse them. So yun kaya pumunta si Balak kay Balaam, nagpadala siya ng unang prince, tapos sinabihan na pumunta sa akin, parang sumabay sa kanya para nga i-curse yung mga Israel. Pero sabi ni Balak, okay, just stay, tapos matulog ka muna, tapos I will ask the Lord. So ang nangyari, sinabihan si Balaam ni God na huwag kang pumunta. Okay? So ang nangyari is, okay, sinabihan niya yung pinadala ni Balak, huwag kang pumunta, so hindi siya pumunta. So ngayon, hindi pa rin tumigil si Balak, nagpadala ulit siya ng another yung mga messenger. Pero ngayon ang pinapadala niya is prominente na daw, sabi doon sa Bible, is yung mga matataas na yung ranggo. So
Ngayon, tapos kinausap ulit ni Balaam, ay no, ng mga messenger si Balaam, tapos sabi ni Balaam, okay, stay here again, tapos kakausapin ka si Lord. So makikita mo dito is, nagsabi na nga si Lord, di ba, na huwag kang pumunta. Pero bakit parang may hidden agenda? Sabi, sa 22 to 25, hindi mo makikita yung hidden agenda, pero sa 31 nakikita mo yung agenda talaga niya is, kasi may offer na mga kayamanan, ng. So, ang pangalawa is dapat parang ang ni Balaam is gusto niyang mag-seek ulit si Lord. Baka si Lord nag-change of mind, di ba? Yung una kasi sabi, huwag kang pumunta. So sabi niya ulit. So ngayon, pumunta siya, di ba? Nung kay Balak. Tapos kahit gusto niyang pumunta, ang nangyari is pinigilan nga siya ng anghel. Tapos yung sinasakyan niyang kabayo ay donkey. So nagsalita na. Bakit parang ayon kasi may nakita yung donkey na anghel na may espada na nagharang sa kanila para hindi nga pumunta si Balak kasi nga ayaw pumuntahin, di ba? Si Balaam, nakakalito yung Balak at saka Balaam. So yun, nagalit pa si Balak sa Balaam sa kanyang donkey, tapos pinalo pa niya. Di ba? Nagsalita yung donkey, bakit mo ko pinalo? Maganda yung, di ba? Maganda yung Bible kasi may mga din ba? May mga lalo na yung Old Testament story, no? Di ba? So encourage everyone magbasa natin yung Bible para pag may mag-story, tama yun. Makarelate tayo, di ba? So yun, ang nangyari is in the end, talagang sinuway ni Balaam ang ng Panginoon, di ba? At saka dito doon is dahil hindi nga niya ma-curse ang mga Israelites, dahil yun ang sabi ng Panginoon, ang ginawa niya is inhintais niya ang mga parang siya na instead na i-curse, ang gawin mo is ka ng mga dalaga or para di ba kasi ang Israelis bawal makipag asawa sa ibang lahi, di ba? So ang ginawa ni Balak through the advice of Balaam na instead na i-curse, ang gawin mo is i-entice mo sila na yung mga kanilang kalalakihan is magka-asawa. So yun ang nangyari. Ang nangyari is yung kanilang lahi, mga Moabites, Midianites. Ang nangyari is, yun nga, di ba kasi ayaw ng Panginoon na makipag-intermarriage sila. So, dahil sa parang in-entice through the Balaam advice, ang nangyari is, nagkaroon nga ng intermarriage. Doon nagalit ang Panginoon sa mga Israelites. So, ang niya doon is, hindi nga niya kinurse, pero yung advice niya, di ba, dahil sa kanyang sariling interest, sabi dun sa commentary na nabasa ko, dahil may sarili siyang interest, hindi yung kalooban ng Panginoon, actually yung sinunod niya. So Balaam had wanted to curse the children to be paid the hire. So makikita niyan sa Deuteronomy 23 to 3-6. So in the end, sa Numbers 31 na, talagang namatay si Balaam, was killed by the Israelites during war. Then so even sa Revelation 2:4-10, sabi to, Jesus recalls how Balaam kept teaching Balak to put a stumbling block before the children of Israel to eat things sacrificed to other idols and to commit sexual immorality. So kasi ang nangyari na is, yung mga Moabites or Midianites, ang nangyari na is, siyempre, pag nag-asawa na sila, ang nangyari is, okay, magsamba na rin sila sa mga Diyos-Diyosan na kung ano ang sinasamba ng. Kaya dito sa Revelation is nag-ano na yung mga Israelites, nagkaroon ng idolatry at saka nag-commit ng sexual immorality. So yun ang kay Balaam.
Then next is yung kay Korah naman. Korah, si Korah is ito yung sa number 16. Si Korah is Levites. 'Di ba noon ang nagsiserve lang is sa Panginoon is mga Levites, sila yung mga musicians, sila yung mga nagpe-prepare ng tabernacle, at saka yung mga priest, yung Levites kasi yung sila Aaron at saka yung kanyang mga anak, yun yung mga pare, 'di ba? Sa Old Testament, si Korah is mga Levites. So ang pwede lang mag-serve noon is yung mga pare, ka-lineage ni Aaron, yung mga anak niya. So hindi pwede, yung mga other Levites, sila ang mag-serve sa templo ng Panginoon. Pero ang nangyari is nagrebel si Korah. 'Di ba? Kung mabasahin natin yung number 16, ang nangyari doon is pumunta si Korah kasama yung 250 na representative sa kanila, mga 'di ba, mga chief. So yung representative, ang nangyari is nagreklamo si Korah kay Moses. Sabi dito is, kayo lang ba? Ang mga tao din ay mga holy din, di ba? Tapos, parang, ang gusto niya is, hindi lang dapat yung si Aaron ang mag-serve as a priest. Gusto din niyang, pating ibang Levites, pwede rin dahil, pinili din sila ng Panginoon. Pero actually, talaga, si Lord para sa kanila is, ang lang talaga, lineage ni Aaron ang pwedeng maging pare, at saka yung Levites pwede sa mga iba't ibang . So ang nangyari is, ngayon, nung pumunta na si Korah, parang si Moses, kasi alam niya that God will punish sa ginawa ni Korah sa rebellion. So ang nangyari is, nakiusap si Moses, lumuhod siya, at saka tumayo, sinabi na, okay, kung para malaman natin kung sino ang pinili ng Panginoon, pumunta kayo yung 250 chiefs, magdala kayo ng censer, at saka sino ang tupukin ng apoy yung censer, yung ganun, yung sa pare, ganun. So kung sino ang tupukin, yun yung pinili. So ang nangyari is, nagalit ang Panginoon, pumunta yung mga chief, tapos nung nagharap sila sa Panginoon. So may mga sila kung sino ang pipiliin. Sabi ng Panginoon, okay, i-separate mo yung mga taong yon dahil I will judge them. Nangyari is, 'di ba, yung lupa, kinain silang lahat. Yung sa 250 at saka yung kanilang mga pamilya, kinain ng lupa. Mababasa niya sa Numbers, tapos pagkatapos ay wala sila lahat. So hindi lang yan, dahil doon natakot yung mga ibang tao. Tapos yung iba nagreklamo, anong nangyari, bakit binatay yung lahi ni Korah. So hindi lang yung after noon, nagalit ulit si Lord doon sa Numbers. So ang nangyari doon is nagpadala ng plague si Lord, at ang namatay is 14,700 na mga tao. So makikita mo yung yung result, 'di ba, ng rebellion. Amen. God binigay si pastora, for example, dito sa church. So we must never na mag-rebel against sa tinalaga, never question tinalaga ng Panginoon dahil sila ang binigay ng Panginoon. Or else, alam niyo na yung story. So we have to respect, amen? We have to respect yung tinalaga ng Panginoon. So we should not question them. We should not question the Lord about, kasi si Lord ang naglagay sa kanila, di ba? So yun yung rebellion against the authority.
Amen. So next is verse 12 to 16. Jude's description on these people and future. These are spots in your love feast, while they feast with you without fear, serving only themselves. They are clouds without water, carried about by the winds, late autumn trees without fruit, twice dead, pulled up by the root. So, ang nirefer ni Jude dito is yung mga tao na katulad ng yung examples na hindi nakakaaya sa Panginoon. So, sila daw yung mga taong baka makasalimuha natin. Amen? They love feast while they feast you without fear, serving only themselves. Wala naman siguro yun, yung serve lang sarili. Tapos, they are clouds without water. So para daw silang mga ulap na walang tubig. So meaning walang mga purpose. Kasi ang clouds, the purpose of clouds is di ba? Yung para magkaroon ng ulan. Carried about by the winds. Late autumn trees without fruit. Sila yung mga tao na sabi doon is sa panahon ng autumn, dapat namumunga sila pero wala silang bunga. So yun ang hinintulad ni Jude. And then raging waves of the sea foaming up their own shame. So para silang mga sila sa dagat, yung mga iba yung waves napakagulo. So nagbibigay sila ng gulo. Then wandering stars for whom is reserved the blackness of darkness forever. So yun ang hinatulod niya. Then may mga pa siya. Then Enoch saying, behold, and then convict who are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have committed in an ungodly way, and all the harsh things which ungodly sinners have spoken against him. These are grumblers. So sila yung mga grumblers na natin about the Israelites. Sila yung mga grumblers, means mareklamo. Amen? Sila nagko-complain. Amen? So binigyan nga sila ng mana ng Panginoon araw-araw, hindi na ka magtrabaho, pumunta ka lang kumain, pero nagreklamo pa sila, bakit lagi na lang mana, yung mana parang bread, gusto nila meat naman, di ba? So grabe ang complain ng mga Israelites. And then ang mga Sodom and Gomorrah walking according to their own lust. Di ba? Yung mga kanilang sariling yung mga kalaswaan. And the mouth great swelling words, flattering people to gain advantage. So yun yung mga inano ni Jude. Dinescribe niya yung mga taong yun. Then 17 to 19, Jude's warning. So may warning si Jude. But you, my delightfully loved friends, remember the prophecies of the apostle of our Lord Jesus, the Anointed One. They taught you in the last days there will always be mockers, motivated by their own ungodly desires. Amen. So, winawarningan tayo na in the last days daw, makikita natin ngayon, di ba, na marami ng mas lumala na yung nataliwas sa Panginoon. So, yun ang warning ni Jude. Di ba noon, ni-warningan niya noon, hanggang ngayon makikita pa rin natin yung mga same na pangyayari. Then lastly, 19, these people cause division and are followers of their own natural instinct, devoid of the life of the Spirit. So ang purpose nila is to cause division, especially sa church, di ba? Wala naman dito yon. Are followers of their own natural instinct, devoid of the life of the Spirit. Then, lastly, ang exhortation ni Jude is Jude exhortation, call to persevere sa verse 20 to 23. So may mga pitong binigay ni Jude. In-exhort ni Jude is, but you beloved, una is para natin, siyempre yung may warning, may example siya. So paano natin malabanan, di ba? Anong gagawin natin? So yun ang ginawa, ni Jude is, in-example niya lahat. And then, warning to. Then, anong gagawin natin sa 20 din? So, una is, constantly and progressively build yourself up on the foundation of your most holy faith. So, anong gagawin daw is, dapat constant,
hindi tayo hihinto progressively, meaning dapat patuloy at hindi pababa kundi paakyat yung paniniwala natin, yung ating paniniwala natin sa Panginoon, di ba? So anong gagawin? Siyempre, to read the Bible, amen? Attend the church every Friday, maraming gawain in the, di ba? Makisalamuha ka sa mga kapwa Kristiyano mismo, kasi if you yung mga friends mo, sabi nga, is tell me your friends and I will tell you who you are. So we have to choose the right friends or the right environment. Amen. And then number 2 is pray in the Holy Spirit. Amen. Dapat we have to pray in the Holy Spirit, not just a bubble prayer. No, sa bibig lang, dapat we have to pray in the Holy Spirit. Then keep yourselves in the love of God. So dapat ipanatili natin ang ating mga sarili sa pag-ibig ng Panginoon. Oh, amen. So nandun lagi yung pag-ibig ng Panginoon, di ba? Nandun lagi. Pero paano mo how to keep yourself in the love of God? Yun ang tanong dito. How you keep yourself the love of God? Lahat ng sangkatuan ay mahal ng Panginoon. Amen. Pero konti lang yung tao na they keep themselves in the love of God. Amen. Then receive more mercy from our Lord Jesus. Amen. We really need His mercy. Kailangan natin na magpakumbaba at kailangan natin, we have to acknowledge na we can do nothing without the Lord Jesus Christ. And then this is before, yung 1 to 4 is about your internal, sa sarili mo. Then 5 naman, hindi lang about yourself, but have mercy also in the wavering or who doubts. Meaning, magkaroon din tayo ng yung sino mang mga nagkaroon ng, yung mga taong wavering, meaning nanghihina, so dapat daw natin abutin, at saka yung mga naguguluhan, di ba? So may gagawin din tayo sa ating mga kapwa. And then lastly is, number 6, save the lost, snatch them out of the fire to save them. Amen. So may gagawin din tayo, dapat mag-share tayo ng gospel, di ba? Sa ating mga kaopisina. Amen. Huwag nating hayaan yung mga nawala na ay magwawala pa at mandadamay pa ng ibang tao. Snatch them out of the fire to save them. So yun ang gagawin natin din. Be extremely careful to keep yourself free from the pollutions of the flesh. Amen. Then doxology, or yung closing, sabi dito is, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. So katapos sabi ni Job, sa ating Panginoon lahat ng kapurihan, amen, ang kanyang kabanalan, amen, magpakailanman, amen. So yun ang yung about book of Jude. Amen. Let us pray. Lord God, salamat Panginoon sa iyong salita, Panginoon, about book of Jude, O God, Lord. Thank you, Lord God, that you give us the warning, O God, Lord, at you give us examples, Panginoon, ng mga tao na sinulat mo sa Old Testament para for us to reflect, Panginoon, and for us to Lord, for us to know, Lord God, yung mga ginawa nila upang in our lives also, Lord God, hindi namin gagawin yun, Panginoon. Hindi namin, Panginoon, alam na namin, Panginoon. You warned us already, Panginoon, through these people, O God, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na kami mananatili sa iyo, Panginoon, sa pananampalataya namin sa iyo, O God, Lord. We ask for your grace, O God, Lord. We ask for your mercy, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami sa aming kahinaan, Panginoon, Lord God. Lord, our desire, O God, Lord, is to know you more and more, Panginoon. Lord, to strengthen pa aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon, Lord. Na aming pundasyon, Panginoon, Lord God, ay sa iyo lamang naka-angkor, Panginoon, Lord God, ang aming pananampalataya, Panginoon. So we ask, Lord God, for your help, O God, Lord Jesus. Lord,
help us, Panginoon, sa aming kahinaan. Lord, help us, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, Lord God. Help us, Panginoon, sa aming mga, Lord God, mga bagay na gusto namin gawin, Panginoon, pero hindi namin kayang magawa, Panginoon. Sabi nga na Pablo, Panginoon, Lord God, Lord, na may mga bagay kaming gustong gawin, pero yung flesh namin ay, Lord God, is leading us in an opposite way, Panginoon. So we ask for your mercy. We ask for your Holy Spirit, Lord, to guide us every day sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Especially when we are out of the church, Panginoon, na, Lord, the environment is different, Panginoon, Lord God. Lord, the people, Lord God, is different, Panginoon. But we ask, Lord God, also, Lord, that you use us mightily, Panginoon, na makita po nila ang iyong kabutihan, Lord God, ang iyong kabanalan sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Makita, Panginoon, na, Lord, na may kakaiba sa amin, Panginoon, dahil ang pinaglilingkuran namin, Diyos, ay totoo at buhay na nagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Kaya, Lord, we entrust to you our lives, O God, Lord. We entrust to you everything ng buhay namin, Panginoon, Lord God. Salamat, O God. Muli sa iyo ang kapurihan, pagsamba, salamat sa iyo lamang in Jesus' name. Amen and amen.